Isinusulong ni Senador Ralph Recto ang paglalaan ng mas malaking disaster aid project funds para sa 2014. Ito ay upang mas magamit sa pagpapagawa ng mga infrastruktura at gusali na nasira ng kalamidad o ng tao. Si Bianca Piedad ang ating tagapagbalita. Isinusulong ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na magkaroon ng mas malaking DAP funds o Disaster Aid Projects Funds para sa 2014. Sinabi ni Recto sa kanyang inilabas na pahayag na ito ang uri ng DAP na kinakailangan ng lahat para matustusan ang rehabilitasyon ng mga nasira ng kalamidad, gawa man ng kalikasan o ng tao. Hiniling ni Recto na isaayos ang national budget para sa susunod na taon upang maisama dito ang pondo para sa pagpapagawa ng mga nasirang istruktura. Dahil maaaring hindi aniya sumapat ang panukalang 7.5 billion pesos na alokasyon sa Calamity Fund para sa susunod na taon upang tapusin ang mga kinakailangang ipagawa at palitan ng mga nasirang infrastruktura. Dapat na aniya simula ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pag-aaral sa mga opsyon sa 2014 budget para bumuo ng budget space para sa mga gawaing magpapagaan sa epekto ng kalamidad. Ayon kay Recto, pwedeng taasan ng Calamity Fund o pondo na eksklusibong ilalaan sa Department of Public Works and Highways o kaya ay lumikha ng section na tatawaging Unprogrammed Fund na popondohan na sobrang kita, bagong loans at savings o di kaya ay ilihis ang inalis na Priority Development Assistance Fund o PDAF para sa relief work. Suhestyon naman ni Senador Bam Aquino, gamitin ang parte ng natitirang Calamity Fund ngayong 2013 para maging bahagi ng ipinapanukala niyang 15 billion peso Rehabilitation Fund na magbubunsod ng dagliang pagbawi ng mga probinsyang apektado ng lindol. Inulit naman ni Senador Loren Legarda ang kanyang panawagan na laging maging handa sa lindol dahil sa posibilidad na mangyari itong muli anumang oras. Dapat aniya siguruhin ng gobyerno na ligtas sa lindol ang lahat ng struktura, lalo na ang mga tulay, paaralan at ospital sa pamamagitan ng structural evaluation sa buong bansa at retrolifting para gawing earthquake-proof ang mga gusali at struktura. Nananawagan naman si Senador Sergio Osmeña ng panalangin para sa mga nabuwis na buhay at patuloy na nakakaranas ng malalakas na aftershock sa mga lalawigan ng Cebu at Bohol. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.